Matapos ang halos 1,000 taon ng pagkakatulog at nakulong sa loob ng kabaong, sa wakas ay nagising si Rey, ang pinakamakapangyarihang noble sa buong mundo. Sa paggising, napagtanto niya kung gaano kalaki ang pagbabago sa mundo sa kanyang pagtulog, at iba na ang lahat ngayon sa modernong Japan. Ang sangkatauhan ay lumago ng husto, at ang dominion ng kanyang mga tao, na kilala bilang mga nobles, ay karaniwang nawala sa mundo. Gaya ng dati, ang mga makapangyarihang nilalang na ito na kilala bilang mga nobles ay nasa posisyon ng kapangyarihan, at noong unang panahon, sila ay sinasamba ng mga tao at tinatrato pa nga na parang mga pinuno, at kung minsan ay mga Diyos. Ngunit iyon ay mga 820 taon na ang nakalilipas. At dito sinusubukan ni Rey ang kanyang makakaya na muling likhain kahit maliit na bahagi lamang ng mga naaalala niya mula sa kanyang panahon, upang manatiling tapat sa kanyang lahi. Ngunit habang ginagawa ito, kailangan niyang subukan at maging isang normal na estudyante sa high school kahit na siya talaga ang pinakamakapangyarihang nilalang na umiiral. Kasabay nito, sinusundan siya ng isang grupong kriminal na hinahamak ang kapangyarihan ng mga nobles at ang katanyagan nila sa sangkatauhan. Nagsisimula ang lahat sa isang maliit na bangka kasama ang isang grupo ng mga lalaki mula sa Unyon, na nakahanap ng kabaong sa gitna ng kawalan at dinala ito sa isang abandonadong bodega. Ilang oras nilang sinubukang buksan ang kabaong. Gayunpaman, kahit anong gawin nila, hindi ito nagbukas. Kaya't iniwan na lang nilang lahat ito sa gabi at sinabing susubukan nilang muli bukas. Gayunpaman, sa gabi ring iyon, nang lumabas ang kabilugan ng buwan, biglang nagising si Rey, ang pinakamakapangyarihan sa kanyang uri. Kinabukasan, agad na hinanap ni Rey ang kanyang assistant na nagngangalang Frankenstein, na siyang headmaster ng isang paaralan sa oras na ito. Ngunit nang dumating si Rey, sinalubong siya ng isa pang estudyante, isang lalaki na nagngangalang Shinwoo, na na-late sa paaralan at hindi pinayagang makapasok sa gate. Binati niya si Rey, at saka tinanong ang sarili kung paanong hindi pa siya nakakita ng estudyante sa kanyang hitsura. Ngunit habang iniisip ni Shinwoo kung sino iyon, bumukas ang mga gate, at ang lalaki ay mahiwagang nawala. Dumiretso si Rey sa principal's office dahil naramdaman niya kung nasaan ang assistant niyang si Frankenstein sa building. At habang si Rey ay nakatayo sa labas, kakatok na sana, naramdaman na ni Frankenstein ang kanyang presensya at agad na binuksan ang pinto at lumuhad para salubungin siya. Tinawag si Rey na kanyang Panginoon at tinatanggap siya pabalik sa lupain ng mga buhay. Matapos sabihin ni Frankenstein kay Rey na 820 taon na ang nakalipas at matyaga siyang naghihintay sa kanyang pagbabalik, tinanong ni Rey si Frankenstein kung anong panahon ang tawag nila dito. At sinabi sa kanya ni Frankenstein na ika-21 siglo na ngayon, at dahil sa mahabang pagtulog ni Rey, pakiramdam niya ay kailangan niyang maturuan sa modernong panahon. Kaya tinanong niya si Frankenstein kung maaari siyang mag-aral dito. Maya-maya pa ay pumasok na si Rey sa klase, at dito ay tinanggap siya ng guro at ipinakilala siya sa buong klase. Ipinakilala ni Rey ang kanyang sariling buong pangalan na Cades Itromedi Razel. Pagkatapos ng kanyang pagpapakilala, sumigaw si Shinwoo, na nagsasabi na ito ang parehong lalaki na nakita niya kanina ngunit bigla na lang siyang nawala. Sinabi ng guro kay Shinwoo na si Rey ay uupo sa tabi niya, dahil alam na ni Shinwoo ang tungkol sa kanya sa simula ng paaralan. Ngunit dahil dito, lahat ng mga babae ay tumitig kay Shinwoo dahil sa selos. Samantala, bumalik sa abandonadong bodega ang dalawa sa mga lalaki mula sa organisasyong tinawag na Unyon at nakitang kinuha na ang kabaong. Ang dalawang lalaking ito ay kilala bilang M21 at M24, at sila ang namamahala sa pagkuha ng kabaong. Gayunpaman, pagdating, wala na ito, at pareho silang nagalit sa bantay na nagbabantay sa kabaong. Akala nila nagsisinungaling ang lalaki tungkol sa kinaroroonan ng kabaong. Gayunpaman, upang makita kung nagsasabi siya ng totoo or hindi, kinakagat ni M24 ang leeg ng lalaki, at ito ay nagpapakita ng mga bahagi ng mga alaala ng lalaki. At sa loob ng kanyang ulo, nakikita niya sa kanyang memorya ang isang babaeng saksi, at ginamit niya ito para tantunan siya at mahanap ang babae para makuha nila ang mga sagot na hinahanap nila. Matapos ang pangyayari, nakinagat ni M24 ang lalaki, naging isang uri ng halimaw ito at ngayon ay nagtatrabaho para sa organisasyon. Pagkatapos, pagbabalik sa school, nasa canteen area si Rey kasama si Shinwoo kasama ang lahat ng babaeng nakatitig sa kanya. At dito ay labis na nagulat si Shinwoo na hindi man lang alam ni Rey kung ano ang ramen noodles, at hindi pa niya narinig ang alinman sa mga sikat na Japanese dish na ito.
Kaya tinulungan siya ni Shinwo na maunawaan ang lahat at patikimin din ng pagkain. Ngunit sa loob ng ulo ni Rey, iniisip niyang lason ito or baka isang bitag. Ngunit pagkatapos itong matikman, ito ang naging paborito niyang pagkain. Sa kanilang pag-uwi mula sa paaralan, si Rey ay naglalakad kasama si Shinwo at Iken, at nakarinig sila ng mga hiyawan na nagmumula sa ilalim ng mga kalsada sa highway. At dito nakita namin ang isang estudyante na nagngangalang Yasi na inaatake ng halimaw na nakagat ni M24. Natunton ng halimaw si Yasi bilang saksi sa mga pangitain bago kinuha ang kabaong. Kaya't mabilis na tumakbo si Shinwo patungo sa halimaw na parang isang ganap na bayani, at ibinagsak ang halimaw sa isang sipa, bumagsak ang halimaw sa lupa at iniligtas ang kanyang kaibigan na si Yasi. Sa sandaling ito, nakita ng iba ang halimaw na bumangon at natakot, at lahat sila ay mabilis na tumakas. Gayunpaman, hindi man lang pinansin ni Rey ang halimaw at ganap na tumayo. Nagsimulang magliwanag ang kanyang mga mata, at may naramdaman siya sa paligid, at si M21 at M24 ang nagtatago. Matapos nilang ma-realize na may kakaiba kay Rey, dahil parang hindi siya ordinaryong tao, at wala silang idea na siya pala ang lumabas sa kabaong na hinahanap nila. Matapos tumakas, nakahanap sila ng ligtas na lugar sa parke. At pagkatapos makita si M21 at M24 sa eskinita kasama ang halimaw na nilikha nila, napagpasyahan nila na ang pagsunod kay Yasi pa rin ang pinakamagandang plano ng aksyon, dahil siya lang ang nakakita sa nangyari at kung ano ang lumabas sa kabaong noong gabing iyon. Habang nag-uusap sila, nalaman namin na ang dalawang ito ay nakikipagtulungan sa iba sa isang organisasyong tinatawag na Unyon, at ang organisasyong ito ay gumagawa ng maraming malilim na bagay tulad ng mga eksperimento sa mga tao, upang subukan at lumikha ng mga taong may kapangyarihan tulad ni M21 at M24. At bilang isang resulta, si M24 ay isang uri ng vampira na may sobrang lakas, at si M21 ay isang demonyong lobo. Dito ay nakilala namin ang dalawa pang tao mula sa sketchy na grupo ng organisasyon na nagngangalang Jake at Marie, na superiors nina M21 at M24. Sinasabi nila sa kanila na kailangan nilang mahanap ang kabaong sa lalong madaling panahon, kung hindi, sila ay maaalis dahil sila ay mga subordinate lamang na nilikha ng organisasyon, at sila ay tatratuhin tulad ng mga walang kwentang hamak. Nakikita natin sa isang flashback sa headquarters ng organisasyon kung saan nilikha sina M21 at M24, at nakatanggap sila ng utos na kunin ang kabaong, dahil alam ni Jake na nasa loob nito ang makapangyarihang noble. Ngunit pagkatapos malaman ang tungkol sa kapangyarihan sa loob ng kabaong, kukunin nina M21 at M24 ang kapangyarihan mula sa kabaong at gagamitin ito laban sa organisasyon para sa paghihiganti sa ginawa nila sa kanila, at sa iba pa sa lab kung saan itinuring nila silang parang kasuklam-suklam na maliit na mga lab rats. Matapos ang ilang araw na paghahanap sa kabaong, nakita muli nina M21 at M24 si Rey at ang kanyang mga kaklase. At habang nakatingin sa ibaba mula sa pinakamataas na gusali sa lungsod, nagulat si M21 nang tinitigan sila ni Rey mula sa lupa, at nagtama ang mga mata nila. Sa sandaling iyon, ang iba pa nilang kasamahan, sina Jake at Marie, ay dumating sa tuktok ng gusali. Gumawa ng plano si Jake na tapusin si Shinwo at ang kanyang mga kaklase, dahil sila lang ang saksi sa mga nangyayari sa organisasyon, at walang dapat makaalam sa mga halimaw at eksperimentong ito maliban sa mga miyembro sa loob ng organisasyon. Habang pauwi, si Shinwo at ang kanyang mga kaibigan ay nilapitan ng organisasyon. Dito, nagpakita si Jake, at inaatake din sila ni M21. Humanga si Jake sa husay ni M21 sa pakikipaglaban, ngunit sinabi ni M21 kay Jake na wala pa rin ang isa sa kanilang mga kaklase, at siya ang pinakakailangan nilang hulihin. Gayunpaman, nakaupo si Rey kasama ang kanyang assistant na si Frankenstein, at habang nag-uusap sila, nakatanggap si Frankenstein ng tawag mula sa numero ni Shinwo, ngunit ito ay isang mensahe na ipinadala ni Jake dahil nakuha niya ang kanyang mga estudyante sa bodega. Sa kabilang banda, kakainin na ng halimaw ang kanyang mga kaklase. Gayunpaman, bumangon si Shinwo sa tamang oras upang iligtas sila, at tumakbo sila para dito. Samantala, lumabas sina Rey at Frankenstein para hanapin si Shinwo at ang iba pa, at bagamat hindi malinaw ang mensahe, alam ni Frankenstein na may mali at dapat silang hanapin bago may mangyari sa kanyang mga estudyante.
Habang lumilipad sina Ray at Frankenstein papunta sa destinasyon, nakita namin sina Shinwo, Iken, at Yasi na tumatakbo papunta sa elevator, at nagsimulang magalit si Jake at pinaslang ang halimaw na nilikha ni M24 dahil wala siyang silbi. Si Jake ay nagsimulang kumuha ng mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Nang makarating si Jake sa elevator, hinawakan niya si Shinwo, at nagsimula silang mag-away. Gayunpaman, dahil sa pagiging lubos na modified na tao ni Jake na may mga lakas sa lahat ng lugar, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Shinwo dahil siya ay isang ordinaryong estudyante lamang. Pero sinubukan pa rin niyang talunin si Jake ng mag-isa. Sa kabilang banda, si M24 ay nakatayo sa likuran habang nakikiusap si Shinwo kay Jake na huwag saktan ang kanyang mga kaibigan, at sinabi ni Shinwo kay Jake na hindi niya ito hahayaang gawin ito. Narinig ito ni M24 na naalala ang ginawa ni Jake sa kanya, at sa kanyang mga kaibigan sa headquarters ng organisasyon. Kaya naman, hindi makapigil si M24 na panoorin ang ginagawa ni Jake kaya humakbang siya palapit kay Jake at sinuntok ito ng napalakas na suntok sa panga. Sa sandaling ito, opisyal na naging rogue si M24. Nalaman agad ito ni M21 dahil nasa iisang signal sila gamit ang earpiece, at matapos marinig ang ginawa ni M24, biglang inatake ni Marie si M21, at nagkaroon sila ng matinding away. Sa oras na ito, bumangon muli si Jake at agad na inaatake si M24. Ngunit habang si M24 ay mas mahina kaysa kay Jake, naharap pa rin niya si Jake at pinasabog ang sarili. Samantala, si M21 ay nakikipaglaban pa rin kay Marie at medyo walang palaglaban sa kanya. Gumagawa siya ng ilang mabilis na galaw at dinaig niya si M21, habang tinatawag siyang mahina at iniinsulto rin ang kaibigan niyang si M24, sabay tawag sa kanila na pareho silang nabigo na mga eksperimento at mga walang silbi sa organisasyon. Habang kinukot siya si M21, tatapusin na sana siya ni Marie. Gayunpaman, biglang nagpakita si Frankenstein at hinawakan si Marie sa tamang oras, at sumunod din si Ray sa kanyang likuran. Matapos muling makita ni M21 si Ray, nakaramdam na naman siya ng kakaibang pakiramdam at alam niyang may kakaiba sa kanya. Matapos tanungin ni Frankenstein si Marie kung nasaan ang mga estudyante, sinabi ni Marie sa kanila na hindi nila sila mailigtas dahil nahuli na sila ni Jake at huli na sila. Ngunit sa sandaling iyon, iniisip ni M21 na maaaring mailigtas ni Ray si M24 kung makarating siya doon sa tamang oras. Kaya, sinabi niya kay Ray ang lokasyon at pagkatapos ay binigyan niya ng babala sina Frankenstein at Ray na umalis dito, dahil gusto niyang harapin muli si Marie. Pero hindi pinapayagan ni Ray na lumaban si M21 dahil alam niyang matatalo si M21. Sa halip, inutusan niya si Frankenstein na harapin si Marie, at gusto niyang gabayan siya ni M21 sa lokasyon ni Shinwo at ng iba pa. Ilang minuto matapos ang pagsabog, bumangon si Jake ngunit hindi na makita si M24. Sa pagkakataong iyon, muling hinarap ni Jake si Shinwo at tinawag siyang mahinang mortal na tao, at sinabi kay Shinwo na mahilig siyang pumaslang ng mga mababang buhay na basurang tulad niya. Ngunit nang malapit na silang tapusin ni Jake, dumating si Ray, at naalala ni Jake ang tungkol sa huling estudyante na wala roon noong nakilala nila si Shinwo. Pagkatapos, sumisigaw si M21 at buong lakas niyang inatake si Jake. Pero once again, mas malakas si Jake kaya natatalo lang si M21 nanogram kalaban. Sa sandaling iyon, nagbago ang eksena kina Marie at Frankenstein. At dito natin makikita si Marie na saksi kung gaano kalakas si Frankenstein, at sa unang pagkakataon sa mga taon ay napilitan siyang mag-transform sa kanyang tunay na anyo dahil sa lakas ni Frankenstein, at ng kanyang noble powers na ikinagulat ng kalaban. Matapos makita ang tunay na anyo ni Marie, nagbibigay ito kay Frankenstein ng pagdududa kung mananalo siya. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay binigyan ni Ray ng pahintulot si Frankenstein na sirain ang kanyang selyo sa unang pagkakataon, at nabuksan nito ang kanyang buong potensyal bilang isang nobles. At nakita namin siyang nakakuha ng napakalaking kapangyarihan at si Marie ay agad na natakot sa kanya, at hindi makapaniwala sa nangyayari. Pagkatapos nito, kinutya ni Frankenstein si Marie, na nagsasabi na ang buong organisasyon ay nagsimula sa mga nobles dahil sinusubukan lamang nilang kopyahin ang ginawa ng mga nobles na gustong maging mga Diyos tulad nila, ngunit sinabi ni Frankenstein na sila ay mga kalunos-lunos na mga regular na tao na may love rat powers, at hinding-hindi tunay na mamumuno sa mga tao dahil mayroon lamang silang masamang intensyon.
At pagkatapos ay bigla niya itong inatake ng sobrang lakas na nagpasabog sa buong gusali, at nabasag ang salamin sa paligid nito, at walang nagawa si Marie. Samantala, natalo ni Jake si M21 dahil masyadong mahina si M21 para lumaban, at si Ray lang ang naiwan doon. Lumapit si Jake kay Ray at sa tingin niya ay takot na takot si Ray sa kanya, dahil hindi man lang tumitingin si Ray sa mga mata ni Jake. Natatawa si Jake sa sobrang takot niya, at si Jake ay patuloy na tumatawa at kinukot siya si Ray, na tinatawag siya ng maraming pangalan at sinabihan si Ray na lumuhad. Gayunpaman, hindi umimik si Ray at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mga kakayahan sa pag-opera, at biglang pinaluhod si Jake sa kanyang harapan. At hindi na kinailangan pang maglagay ng puwersa ni Ray sa kanya. Matapos makita ang ganitong uri ng kapangyarihan, nabigla si M21 at napagtanto na siya ang palagiang pinag-uusapan ng organisasyon, at ang may nakatagong kapangyarihan sa kabaong nakilala bilang Nobles. Matapos ipamuka kay Jake sa harap ng lahat na sobrang hina niya, sinubukan niyang bumangon muli. Ngunit sa tuwing susubukan niya, ibinabagsak lang ni Ray ang kanyang ulo sa sahig gamit ang kanyang kontrol sa isip. Sinubukan ni Shinwo na tawagan si Ray na nagbabala sa kanya na mag-ingat, ngunit ayaw ni Ray na malaman nila kung sino talaga siya at kung ano ang kanyang kakayahan. Kaya, pinatulog niya sila ng may kontrol sa isip. At sa sandaling iyon, sa wakas ay nag-transform si Jake sa kanyang lab rat experimentation form, at makikita natin ang halimaw na nakatago sa loob niya sa unang pagkakataon. Si Jake ay naging isang napakalaking demonyong halimaw na may napalaking lakas, isang nilalang na ginawa upang alagaan ang mga malalaking problema tulad ni Ray. Gayunpaman, kahit na matapos ang pagbabagong ito, hindi pa rin mahawakan ni Jake si Ray, at pinaluhod siya muli ni Ray kahit nasa demonyong halimaw na anyo si Jake. Pagkatapos ay sinubukan ni Jake sa huling pagkakataon, at inipon ang lahat ng kanyang lakas upang makabuo ng isang napakalaking indayog kay Ray, ngunit hinaranggan lang ito ni Ray ng ilang pulgada ang layo sa kanyang mukha. Si Jake ay hindi pa rin gumagawa ng anumang pisikal na pakikipag-ugnayan kay Ray kahit gaano pa siya kalakas. Matapos makita ang mga pagtatangka ni Jake na tapusin si Ray na ngayon ang kumuha ng mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at sinabi kay Jake na babayaran niya ang lahat ng kanyang mga kasalanan gamit ang kanyang sariling dugo. At sa sandaling iyon, sinira ni Ray si Jake at pinasabog siya sa 1 bilyong piraso, at ang buong gusali ay bumuhos ng pula, at siya ay ganap na nabura mula sa universo na parang siya ay walang bilang. Samantala, sa gitna ng kawalan, isang hukbo ng mga armadong lalaki ang inatake ng isang grupo ng mga salarin na tinatawag na The Five na kabilang sa isang grupo na kilala bilang Unyon, or kung hindi man ay kilala bilang organisasyon. Ang mga umaatake ng The Five na sina Tao, Takyu, Shark, Hammer, at ang kanilang pinuno na si Kranz ay madaling nabura ang lahat ng armed forces gamit ang kanilang lakas, at naging matagumpay sa paghuli ng isang senior scientist. Dahil matagumpay na natapos ang gawain, nagpa siya ang The Five na magtungo sa Japan para sa kanilang susunod na gawain mula sa Unyon. Samantala, sa isang lugar sa Japan, 2 high schooler, si Shinwo na kilala rin bilang Yosokta's Hero, at ang kanyang matalik na kaibigan na si Iken or Manabokazi, ay bumalik sa high school. Sinalubong sila ng kawan ng mga babae na nakapalibot sa bagong itinalagang security guard ng paaralan na si M21. Mula sa malayo, ang ating pangunahing bida na si Razel or Ray ay tiniyak ng kanyang lingkod na si Frankenstein, na kilala rin bilang Frank, tungkol sa memorya ni Shinwo na na-overwrite mula noong nalaman niya na si M21 ay isang superhuman. Noong nakaraang gabi, nakakuha ng trabaho si M21 bilang security guard dahil dati siyang bahagi ng Unyon, ngunit hinahabol nila siya at ang kanyang kaibigan na si M24 dahil mayroon silang mga espesyal na kapangyarihan, at itinuring sila ng Unyon na mga bigong eksperimento. Kaya, kinailangan ni M21 na panatilihing mababa ang profile. Ngayon, sa kasalukuyang panahon, hinahayaan ni Frankenstein, na siya ring chairman ng paaralan, ang kanyang amo na si Ray na magpanggap bilang isang high school student kahit na siya ang pinakamalakas. Gusto ni Ray na makahabol sa teknolohiyang umunlad sa nakalipas na 820 na taon. Pagpasok ni Ray sa silid-aralan, mabilis siyang nakipagkaibigan kay Shinwo at nagdoodle ng mukha ng pusa sa kanyang benda. Sa tanghalian, namangha si Ray sa mga smartphone, nakikita ang mga estudyante na kumukuha ng litrato at nag-uusap mula sa malayo. Sa recess, kinausap ni Ray sina Frankenstein at M21 na nagpapahayag ng kanyang pagnanais na magkaroon ng telepono tulad ng iba.
Kinabukasan, nagulat sina Shinwo at Manabo nang makita si Ray na may iPhone 15 Pro Max fully paid na cellphone. Sa panahon ng tanghalian, isang malaking tao na nakasakay sa isang magarbong kotse ang dumating at nagsimulang makipag-away sa mga mag-aaral sa lugar ng palakasan, na hinahanap si Shinwo. Nang marinig nila ang ingay, sumugod sina Shinwo, Ray, Manabo, at iba pang estudyante. Si M21, na nakatingin sa malayo, nag-aalanga na makisali dahil kailangan niyang maging low profile. Pagkaraan ng ilang sandali, sinubukan ng isang matandang janitor na sumabat, ngunit nagalit ang malaking lalaki at naghahanda na umatake. Tumalon si Shinwo, at prinotektahan ang janitor gamit ang kanyang benda para harangan ang suntok. Nakilala ng malaking lalaki si Shinwo at sinabing hinahanap niya ito, na sinasabing inaagaw si Shinwo ang kanyang kasintahan. Sinubukan ni Shinwo na ipaliwanag na mali ang pagkakaintindi ng kanyang kasintahan, ngunit determinado ang malaking lalaki na labanan siya. Nang walang ibang pagpipilian, kinailangan ni Shinwo na lumaban, at ang malaking lalaki ay nakalapag ng ilang suntok bago nagawa ni Shinwo na makatama ng isang uppercut. Habang lumalaki ang mga bagay, kinailangan ni Ray na pumasok at sinabihan si M21 na makialam. Mabilis na humarap si M21 sa malaking lalaki at madali siyang pinasuko. Dahil sa takot, sinabihan ng malaking lalaki ang kanyang mga kaibigan na umatras, nagmamadaling sumakay sa kanyang sports car para makalayo. Nang maglaon sa araw na iyon, humingi ng paumanhin si Frankenstein kay M21 para sa hindi sinasadyang paglalagay sa kanya sa spotlight kapag ang kanyang layunin ay maging low profile. Samantala, sa Japan, ang The Five, ang grupo ng mga umaatake mula kanina, ay nakatayo sa isang skyscraper na iniskan ang paligid bago isagawa ang kanilang mga plano. Kinabukasan, habang malapit ng isara ni M21 ang gate ng paaralan, dalawang estudyanteng nakaputing buhok ang lumapit sa kanya. Hinutusan nila si M21 na akayin sila kay Frankenstein, ang punong guro. Napagtatanto na sila ay nobles, sinubukan ni Frankenstein na kumilos bilang isang normal na tao at pinag-enroll sila sa paaralan. Gayunpaman, sinabihan niya si Ray tungkol sa mga bagong estudyante na sina Rigor at Sunshine. Pagpasok nila sa kanilang bagong silid-aralan, nabalisa si Rigor nang maramdaman niya ang isang nakakademonyong aura mula kay Ray, kaya't nagpa siya siyang lumapit sa kanya ng kaunti. Sa cafeteria, nakita ni Rigor na nakakaintriga si Ray. Napansin ni Shinwo na crush ni Manabo si Sunshine, at ibinahagi niya ang kanyang plano kay Ray na pagsamahin sila. Samantala, sina Frankenstein at M21 ay nagmamaneho pabalik sa bahay. Sa daan, nagtanong si M21 kay Frankenstein tungkol sa mga nobles na makapangyarihang nilalang at hinahanap ng unyon. Hindi tulad ng unyon na gumamit ng mga siyentipikong pamamaraan upang maglabas ng kapangyarihan sa mga tao, ang mga nobles ay may likas na lakas. Idinagdag ni Frankenstein na maraming siglo na ang nakalilipas, nagpakita ang mga nobles sa matinding panahon ng pangangailangan ng sangkatauhan, at inilaan ng mga nobles ang kanilang sarili sa pagprotekta sa sangkatauhan, dahil sila ay medyo mas malakas at nagtataglay ng mga natatanging kapangyarihan. Sa mismong kadahilanang ito, inakala ni Frankenstein na iniiwasan ni Rigor na makipaglaban sa kanya dahil ipinapalagay ni Rigor na siya ay isang ordinaryong tao. Kinukot siya ni M21 ang ideolohiya ng mga nobles, ngunit tiniyak sa kanya ni Frankenstein na may ibang linya ng pag-iisip ang ilang nobles. Naniniwala sila na habang umuunlad ang lipunan, hindi na kailangan ng mga tao ang isang nakatataas na lahi na nanganggalaga sa kanila. Si M21 ay nagtatanong kung sina Ray at Frankenstein ay mga nobles, at hindi malinaw na ipinaalam sa kanya ni Frankenstein na siya ay tama ngunit mali sa parehong oras. Pagdating sa bahay, hindi natutuwa si Frankenstein na matagpuan sina Rigor, Sunshine, at Ray kasama ang kanyang mga kaibigan na pumupunta sa kanyang bahay. Hindi may tago ang kanyang emosyon, pumunta siya sa kusina para maghugas ng pinggan. Nang makita na si M21 ay nakatira kasama si Frankenstein, iminungkahi ni Shinwo si Frankenstein na hayaan din sina Rigor at Sunshine na manatili sa kanyang bahay. Walang alinlangang tinanggap ni Frankenstein na pinayagan silang dalawa ng kanyang amo na si Ray na manatili. Pagbalik sa kusina, humingi ng paumanhin si Frankenstein kay M21 sa pagdadala ng mas maraming kasama sa bahay ngayon na gusto niyang manatiling low profile. Si M21 ay buong kabab ang loob na nagpapasalamat kay Frankenstein para sa lahat ng kanyang ginawa, at tumulong sa paghuhugas ng mga pinggan.
Pumasok si Sunshine sa silid upang mag-alok ng tulong sa kanya, ngunit tiniyak sa kanya ni Frankenstein na kontrolado niya ito. Habang papaalis siya, napansin ni Sunshine ang number 21 na nakatato sa kamay ni M21. Kinabukasan, ipinaalam niya kay Rigor ang tato at inakala na si M21 ay isang eksperimentong paksa ng Unyon. Habang binibilang ng Unyon ang kanilang mga nasasakupan, sa paniniwalang ang pagkawala ng kabaong ng Noble ay nauugnay sa biglaang pagpawakitan ni M21, nagpa siya si Rigor na sundan si M21. Humarap kay M21, tinanong siya ni Rigor tungkol sa kanyang kaalaman tungkol sa mga pangyayari sa paligid ng nawawalang kabaong. Sinubukan ni M21 na magsinungaling tungkol sa kanyang pagkakasangkot, ngunit hindi naniniwala si Rigor sa kanyang mga kasinungalingan at hinimok si M21 na ibunyag ang mga salarin sa likod ng pagkawala ng kabaong, sa paniniwalang hindi alam ni Rigor na nakalabas na ang mga nobles. Sinusubukan ni M21 na magbunyag ng hindi sapat na impormasyon. Sa pagmamadali, nagpa siya si Rigor na gumamit ng kontrol sa pag-iisip ngunit iniiwasan ito ni M21 at ginawang armas ang kanyang mga kamay. Habang sila ay nag-aaway, si Rigor ay ipinaalam ni Sunshine tungkol sa kanyang magulong sitwasyon. Ilang sandali bago, pauwi na sina Shinwo, Manabo, Ray, at Sunshine. Sinubukan ni Shinwo na ay lapit si Manabo kay Sunshine ngunit bigla siyang nakasalubong ng grupo ng mga kakaibang lalaki. Hiniling nila kay Shinwo na sumunod sa kanilang mga utos habang may hawak silang kutsilyo laban kay Ray. Nang marinig ito, si Rigor at M21 ay nagtungo kay Shinwo at nakita siyang nakikipaglaban sa isang mandurumog. Sinubukan ni Rigor na makialam, ngunit pinigilan siya ni M21, ipinaalam sa kanya na ligtas si Sunshine. Higit pa rito, sinabi niya kay Rigor na ang mga tao ay hindi kasing mahina gaya ng nakasanayan nila. Habang naglalabas ng baril ang pinuno ng manggugulo, inililigtas ni M21 si Shinwo. Ang mga mandurumog, na natalo sa laban, ay iniwan si Shinwo at ang kanyang mga kaibigan. Habang sila ay pauwi sa gabi, ipinaalam ni M21 kay Rigor na hindi kailangan ng mga tao ang pamumuno ng mga nobles, at ang mga tao ngayon ay higit na independyente kaysa sa mga siglo na ang nakalilipas. Bagamat patuloy silang nagkakaroon ng kaunting alitan, sina Rigor at M21 ay nagkabati sa naging laban nila. Nang makauwi sila, ipinaalam ni Rigor kay M21 na babantayan niya siya pansamantala. Higit pa rito, naniniwala pa rin na si Frankenstein ay isang ordinaryong tao, si Rigor ay gumagamit ng kontrol sa pag-iisip upang makalimutan ni Frankenstein ang talakayan niya kay M21. Para mapaniwala si Rigor na gumana ito, kumilos si Frankenstein na parang kontrolado ng isip. Higit pa rito, ginagamit din ni Rigor ang kanyang kapangyarihan kay Ray, ngunit hindi sigurado kung gumagana pa ang kanyang kapangyarihan kay Ray dahil sa walang ekspresyon na personalidad ni Ray. Sa ibang lugar, ang The Five mula sa Unyon ay nag-iimbestiga sa pagkawala ng kabaong. Ayon sa dalawa sa The Five, ang kaganapang nakapaligid sa pagkawala ng kabaong ay kabalintunaang tinakpen bilang isang pagwawala ng pulisya, sa kabila ng maliwanag na sanhi ito ng mga superhuman na tao. Higit pa rito, dahil ipinadala sina Jack at Marie, ang superhuman na mga modelo, upang siyasatin ang kabaong sa harap nila, ipinapalagay nila na hinahanap pa rin nina Jack at Marie ang nawawalang kabaong dahil hindi pa sila nagulat tungkol sa isang nahawaang M21 at M24 na nilikha. Higit pa rito, pagkatapos na walang mahanap tungkol sa kasalukuyang katayuan ni M21 at M24, ipinapalagay nilang pareho silang buhay, at sinimulan nilang hanapin ang mga ito. Samantala, pabalik sa paaralan, sinaway ni Manabo si Shinwo dahil sa madalas niyang pakikipag-away, at nagsimula siyang lumapit kay Rigor na pinaniniwalaan ni Shinwo na mayroon siyang bagay para sa mga lalaki sa halip na mga babae. Sa bahay ni Manabo, si Manabo, bilang isang computer expert, ay inatasan ng kanyang tiyuhin, na nasa pulisya, na magsagawa ng mga pagsusuri sa seguridad sa server ng Departamento ng Pulisya. Sa panahon ng pagsusuri sa seguridad, nakatagpo ni Manabo ang dalawa sa The Five na sinusubukang i-hack ang server ng Departamento ng Pulisya. Silang dalawa ay unti-unting nagsimulang magkaroon ng respeto sa isa't isa dahil wala silang nakitang kahit sinong kasing nerdy nila, at patuloy silang nadaig sa isa't isa sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga pag-atake sa server ng pabalik-balik. Sa matinding labanan, sinira ng walang utak na si Shinwo ang saya dahil aksidente niyang natanggal ang kordon ng charger ng laptop na naging dahilan upang ma-shutdown ang laptop ni Manabo.
Pinagalitan ni Manabo si Shinwoo dahil sa hindi paggamit ng kanyang utak, at lumabas ng silid upang iulat ang pag-atake ng server sa kanyang tiyuhin. Nang lumabas si Manabo sa silid, humarap si Shinwoo sa laptop ni Manabo at sinimulang basahin ang mga chat ni Manabo. Si Tao na humanga sa kakayahan ni Manabo, at nagsimulang makipag-chat kay Manabo, hindi alam na ngayon ay si Shinwoo ang nasa likod ng laptop. Nagsimulang makaramdam ng kainahinala si Shinwoo nang ihayag ni Tao na siya ay isang 24 na taong gulang na lalaki, na lalong nagpapaniwala kay Shinwoo na si Manabo ay mahilig sa mga lalaki at maging sa mga matatanda. Habang si Shinwoo ay abala sa pakikipag-chat, si Manabo ay gumagapang kay Shinwoo na may maladyos na titig sa kanyang mga mata, kaya napalunok si Shinwoo sa takot habang siya ay humihingi ng awa. Samantala, si Tao, matapos maramdaman na hindi tumutugon si Manabo, ay nagulat kay Kranz, ang pinuno ng The Five, tungkol sa kinaroroonan ni M21, dahil nakita siya ni Tao sa pamamagitan ng pag-hack sa mga kamera ng lungsod. Matapos marinig ang ulat, inutusan ni Kranz si Hammer at Shark na hulihin si M21 gamit ang anumang pamamaraan na magagawa nila upang mahuli siyang buhay. Samantala, sa bahay ni Frankenstein, si M21 at Rigor ay nagpatuloy sa pagtatalo sa isa't isa, at sa wakas, pagkaraan ng ilang sandali, habang si M21 ay malapit ng magpahayag ng tungkol sa kanyang nakaraan kay Rigor, si M21 ay nag-ambala ni Frankenstein, na sa wakas ay nawala ang kanyang pagiging mahinahon habang siya ay nag-uutos kay Rigor at M21 upang linisin ang lahat ng mga kalat na itinapon nila sa sahig. Si Rigor, bilang nakakainis na brat, ay nag-utos kay Frankenstein na makisali rin si Ray sa paglilinis ng sahig. Ayaw utusan ni Frankenstein ang kanyang master na maglinis, kaya nagsimulang aliwin ang pag-uusap tungkol kay Sunshine, ngunit muling ibinalik ni Rigor ang paksa kay Ray. Dahil sa pagpupumilit ni Rigor, si Ray, na walang ekspresyon, ay tumayo at nagsimulang tumulong kay Rigor na linisin ang kalat. Kinabukasan, nagbigay si Frankenstein ng pekeng bank account kay M21 na hindi matrace ng Union, at idineposito ang kanyang unang sweldo sa bank account. Kinabukasan, papunta sa isang lugar, nakatagpo ni M21 sina Shark at Hammer, na agad na nagsimula sa hindi magandang termino. Di nagtagal, isang labanan ang naganap na nagtatapos sa ganap na isang panig, dahil si Shark ay madaling na-outskill si M21. Pagkaraan ng ilang sandali, napatigil ang laban ni Rigor at Sunshine na napansin si M21 na lubos na nasugatan. Dahil sa pang-aalipusta sa kanya ni Rigor, nagpakawala si Shark ng malakas na pag-atake kay Rigor, na hineranggan ni M21 na nakatayo sa harap ni Rigor at tinanggap ang pag-atake. Maya-maya, tumalon si Kranz at pinagalitan si Shark sa masyadong pananakit kay M21, kahit na inutusan niya itong buhayin siya. Para protektahan sina Rigor at Sunshine at para malaman din ang tungkol sa mga dati niyang kasama, sumasang-ayon si M21 na sumama sa The Five dahil kumilos siya bilang bahagi ng Unyon dahil naniniwala pa rin ang The Five na siya ay ahente ng Unyon. Nababalisa rin si Rigor sa pagkilos ni M21 bilang isang ahente ng Unyon at nakaramdam ng galit habang nararamdaman niyang pinagtaksilan siya. Samantala, muling pumunta si Manabo sa security check police server, at sa pagkakataong ito ay bumalik na handa upang kontrahin ang paglabag ni Tao sa police server. Gaya ng inaasahan, muling nag-login si Tao, at nagpapadala siya ng mga virus sa device ni Tao, na ikinagulat niya. Si Tao, na humanga sa pag-atake ni Manabo, ay sinusubaybayan ang data ni Manabo at nahanap ang kanyang kinaroroonan, at nagpa siya na bisitahin siya sa lalong madaling panahon upang kaibiganin siya. Pabalik kay Rigor, pagdating sa mansion ni Frankenstein, ipinaalam ni Rigor at Sunshine kay Frankenstein ang pagtataksil ni M21, kaya nag-alala si Frankenstein na si M21 ay maglalabas ng impormasyon sa Unyon pagkatapos sumali sa kanila. Sa isang lugar na liblib, ikinulong at pinahirapan ng mga miyembro ng The Five si M21 sa pagtatangkang mag-alis ng impormasyon tungkol sa kanilang misyon, tungkol sa pagkuha ng kabaong at gayon din tungkol kina Jake at Marie. Dahil hindi kumikibo si M21, nagpa siya ang The Five na iwan siya pansamantala at bigyan siya ng oras na mag-isip. Bago umalis, nakikiramay si Tao sa kalagayan ni M21 at nag-alok sa kanya ng tubig, na ikinagulat ni M21 at ng iba pang miyembro ng The Five. Matapos inumin ang tubig, si M21, gamit ang maling kaalaman ng The Five na siya ay isang ahente pa rin ng Unyon, ay sumang-ayon na makipagtulungan, at nangangako lamang siyang magbubunyag ng impormasyon sa kondisyon na ang mga miyembro ng The Five ay magbunyag sa kanya tungkol sa data sa kanyang kapwa na bigong mga eksperimento, tulad ng kanyang sarili.
Matapos tanggapin ang kanyang deal, mas sinasamantala ni M21 ang pagiging tanging lead sa kanilang kaso at mga bargain para sa pagkain. Hiniling ni Kranz kay Hammer na ibahagi ang kanyang chicken drumstick na binili niya sa palengke, ngunit humihingi sa kanila si M21 nanogram isang mangkok ng ramen. Habang nagpapahinga, pinuri ni Tao ang mga makataong paraan ni Takyo sa paggawa ng mga bagay-bagay sa kanyang grupo, dahil siya lang ang nakiramay kay M21, ngunit ipinaalam ni Takyo ang kanyang pagiging mabait bilang resulta ng kanyang mga alaala kasama ang kanyang kapatid na babae. Sa paaralan, nagtataka si Manabo tungkol sa biglaang pagkawala ni M21 at tinanong si Rigor tungkol kay M21. Nang makitang galit si Rigor sa ilang kadahilanan, plano ni Manabo na magkaroon ng isang party sa Frankenstein's mansion. Sa ilang sandali, nakatanggap si Manabo ng text mula kay Tao na humihingi ng pisikal na pagpupulong, kaya kinabukasan ay iniwan niya si Shinwo kasama si Sunshine para bumili ng mga gamit sa party. Kinabukasan, habang bitbit ni Shinwo ang mga gamit para sa party, napansin niyang inaatake si Takyo sa isang eskinita at kumilos upang atakihin ang mga nananakot. Sa ibang lugar, nakipagkita si Manabo kay Tao at sa una ay nagbabantay dahil si Tao ay isang hacker na nag-hack ng departamento ng pulisya, ngunit hindi nagtagal ay nagkasundo sila sa kanilang magkaparehong interes sa pag-hack. Nalaman ni Manabo na parehong-pareho sila ni Tao dahil napapaligiran sila ng mga taong hindi nakakaintindi sa kanilang katulad na libangan. Bilang tanda ng paggalang, tinawag ni Manabo si Tao na kanyang nakatatandang kapatid, na nagpapasaya kay Tao. Matapos siyang iligtas sa eskinita, pinasalamatan ni Takyo si Shinwo sa pagtulong sa kanya at napagkamalan silang mag-asawa ni Sunshine. Nagmamadaling makarating sa mansyon sa oras para sa party, humiwalay sina Shinwo at Sunshine kay Takyo, na naalala ang kanyang nakababatang kapatid na babae na kaedad din nila. Nang maglaon, upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang nakatatandang kapatid na lalaki, inalok ni Tao si Takyo ng tulong sa paghahanap sa kanyang kapatid na babae, na kinulong ng unyon. Pagkatapos ng mahabang pahinga, binyantaan ni Shark na tatapusin si M21 kung mananatili siyang tahimik sa panahon ng interogasyon muli, ngunit ipinaalala ni Takyo kay Shark na si M21 lamang ang kanilang pinagmumulan ng impormasyon. Kinukot siya ang kanyang pagiging mapagpatawad, ipinahayag ni Shark na pinaslang niya ang lahat ng kababaihan at mga bata na iniligtas ni Takyo sa mga nakaraang misyon. Nang marinig ito, nagalit si Takyo at itinutok ang kanyang baril kay Shark, ngunit pinigilan siya ni Tao. Hiniling sa kanya ni Shark na iwaksi ang kanyang awa dahil may panuntunan ang organisasyon na tapusin ang anumang posibleng mga leaker. Kinalaunan sa araw na iyon sa high school, napansin ni Rigor si Shark na pinagmamasdan siya mula sa malayo. Si Shark na napagtanto na nakita siya dati ni Rigor, ay nagpa siya na gamitin siya bilang isang pawn upang kunin ang impormasyon mula kay M21. Nang maglaon, nakipagkita si Rigor kay Shark at Hammer, at isang labanan ang naganap. Madaling nagpapatuloy si Rigor upang madaig si Shark, kaya naglabas si Hammer ng mga bomba upang protektahan si Shark. Pagkatapos ay ibinigay niya kay Shark ang isang tableta na tinatawag na Diatab, na nagiging mas malakas si Shark kaysa dati, na nakakasabay sa kanya. Ngayon, nagpa siya si Rigor na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan sa buong potensyal at inipit si Shark. Bago itama ang isang pangwakas na pag-atake kay Shark, huminto si Rigor habang nagbanta si Hammer na tatapusin sina Manabo at Shinwo kung hindi siya susunod sa kanilang mga utos. Bumalik sa base, nakipagkita si Shark sa iba pang miyembro ng The Five at kay M21, at ipinakita ang kanyang mga bagong bihag. Sa Frankenstein's mansion, nagmamadaling umalis si Sunshine pagkatapos niyang maramdaman na nasira ang koneksyon niya sa isip kay Rigor, ibig sabihin ay walang malay or nasawi si Rigor. Sa paniniwalang nasa panganib din sina Manabo at Shinwo, sinundan ni Ray at Frankenstein si Sunshine. Sa wakas ay nagising si Rigor upang matagpuan ang kanyang sarili na nakaposas, at napapaligiran ng mga miyembro ng The Five. Sa paniniwalang alam ni Rigor ang tungkol sa casket, sinubukan ni Shark na sirain ang kanyang relasyon kay M21. Upang iligtas si Rigor, nagsisinungaling si M21 tungkol sa relasyon ni Rigor sa kanya. Nagising din sina Shinwo at Manabo, at napagtanto na nakilala na nila ang ilan sa mga miyembro noon. Nagulat si Shinwo nang makita si Takyo, samantalang si Tao ay kinukot siya ni Shark matapos tawagin ni Manabo si Tao na kanyang kuya. Gayunpaman, wala sa kanila ang inaasahan na makita ang kanilang gwardya ng paaralan, si M21, sa mga miyembro.
Hindi pinapansin ni M21 ang mga pag-iyak ni Manabo para sa paliwanag, kaya sinubukan ni Shark ang paniniwala ni M21 sa pamamagitan ng pagbabanta na atakihin si Shinwo hanggang masawi. Bago mangyari ang anumang bagay, namagitan si Tao at nagmumungkahi na palayain nila ang mga bagong bihag pagkatapos nilang gumamit ng gamot na nagbo-burn ng memorya. Gayunpaman, sinusuportahan ni Kranz ang desisyon ni Shark na tapusin sila dahil hindi katanggap-tanggap ang anumang potensyal na panganib. Habang sumusulong si Shark upang ipako si Manabo, sinubukan ni Shinwo na pabagalin si Shark. Nang makitang malayo na ang pagkatao ni M21 sa dati, isinasaalang-alang ni Rigor ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at pinoprotektahan si Manabo. Pagkatapos ay hinampas ni Shark si Rigor sa lupa, at pagkatapos ay binuhat siya upang mapunta ang isang barrage ng suntok sa kanyang mukha. Upang protektahan si Rigor, si Shinwo ay nagmamadaling suntukin si Shark. Samantala, pagbalik kasama ang madaming pagkain, nakita ni Hammer si Sunshine pabalik sa silid ng interogasyon. Binato siya ni Hammer ng bomba, ngunit pinutol ni Sunshine ang bomba. Pagkatapos ay naghagis siya ng isa pang hanay ng mga bomba, ngunit mabilis siyang tinapos ni Sunshine. Sa pagtanggap ng suntok, binitawan ni Shark si Rigor para harapin niya si Shinwo. Nagprotesta si Takyu laban sa mga aksyon ni Shark, ngunit pinaalis ni Kranz si Takyu upang imbestigahan ang mga pambobomba sa itaas na palapag ng gusali. Sinubukan ng M21 na palayain si Shinwo at ang iba pang mga estudyante, sa pamamagitan ng pagsang-ayon na magbunyag ng impormasyon, ngunit tumanggi si Kranz na iwan ang mga saksi. Pagkatapos ay binuhat ni Shark si Shinwo sa leeg para mabulunan siya hanggang masawi. Habang sinisimula ni M21 na tanungin ang kanyang mga desisyon, napakalapit na niyang tuparin ang kanyang pangako kay M24, sa pamamagitan ng paghahanap ng iba pang mga nabigong eksperimento, ngunit ngayon ay nasa dilema siya. Nagmamadaling tumulong si Manabo ngunit itinapon siya ni Shark. Napagtatanto na itinatakwil niya ang kanyang moralidad, nagpa siya si M21 na tulungan si Shinwo sa pamamagitan ng pag-atake sa braso ni Shark. Sa bubong ng gusali, dumating sina Ray at Frankenstein para lang makita si Takyo sa harap nila. Himinungkahi ni Frankenstein kay Ray na tulungan ang kanyang mga kaibigan, habang hinaharap niya si Takyo. Sinusugod ni Frankenstein si Takyo, na hamarang sa pag-atake gamit ang isang itim na kahon. Pagkatapos ay sinimula ni Takyo ang pag-atake kay Frankenstein gamit ang isang baril. Iniiwasan ni Frankenstein ang mga putok, at mas lalong lumalapit upang mapagtanto na si Takyo ay may hawak ding extra na pistole. Iniligtas ni Frankenstein ang kanyang sarili sa oras, kaya nagpa siya si Takyo na gamitin ang gamot upang mapabilis ang mga bagay-bagay. Sa ibang palapag, nakita muli ni Sunshine si Hammer, na nakaligtas sa nakaraang pag-atake at ngayon ay nasa ilalim ng impluwensya ng gamot. Samantala, patuloy na sumusugod si M21 laban kay Shark na pagkatapos ay itinulak siya palayo. Upang protektahan ang mga estudyante, humarang si M21 sa harap ng pag-atake ni Shark na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Napagtantong nasa panig niya na ngayon si M21, binasag ni Rigor ang kanyang mga posas at haharapin na si Shark. Pagkatapos ay ginamit ni Shark ang gamot para magpalakas, ngunit nagawa pa rin ni Rigor na ma-corner siya. Bago siya tapusin ni Rigor, iniligtas ni Kranz si Shark at ginamit mismo ang gamot. Napagkamala na sinusubukang tulungan siya ni Kranz, nagulat si Shark nang matagpuan ang kanyang sarili na inatake ni Kranz na nagpahayag ng kanyang motibo sa pagsipsip sa iba pang miyembro gamit ang tableta. Pagkatapos gawing balat at buto si Shark, itinatapon ni Kranz si Shark at madaling kontrahin ang lahat ng pag-atake mula kay Rigor. Pagkatapos ay sinuntok niya si Rigor ngunit nagpas siyang iligtas siya dahil may impormasyon si Rigor sa kabaong. Nang makita ang estado ni Rigor, sinubukan ni M21 na tumulong ngunit dumyugo dahil sa hiwa mula kanina. Nang wala ng pag-asa, nakita ni M21 si Ray na nasa malapit na naglalakad sa loob ng silid na nakikita ang kanyang target na si Kranz. Naasar si Ray at na-offend matapos magsalita si Kranz nang walang pahintulot sa kanyang harapan. Pinipilit niya si Kranz sa lupa gamit ang mind control. Samantala, inaatake ni Takyu si Frankenstein gamit ang kanyang baril. Sinubukan ni Takyu na tapusin si Frankenstein ng mabilis dahil kailangan niyang sumunod kay Ray. Nang marinig ito, pinakawalan ni Frankenstein ang kanyang selyadong kapangyarihan para protektahan ang kanyang amo. Kasabay nito, ipinatawag ni Sunshine ang kanyang nag-iisang sandata na kilala bilang Divine Side. Tinapos niya kaagad si Hammer at lumabas upang makita ang isang malakas na labanan na nagaganap sa bubong.
Sa bubong, sinubukan ni Takyu na iwasan ang mga pag-atake ni Frankenstein ngunit kalaunan ay nahuli siya. Habang naghahanda si Takyo na tanggapin ang kanyang selyadong kapalaran, isang kislap ng mukha ng kanyang kapatid na babae ang nagpipilit sa kanya na magpumiglas para mabuhay. Tumalon si Takyo at umatake gamit ng baril kay Frankenstein na halos tumama sa mukha ni Frankenstein. Sumugod si Takyo sa likod ni Frankenstein, ngunit nagawa siyang i-immobilize ni Frankenstein. Bumagsak si Takyo sa lupa, at sumulong si Frankenstein para tapusin siya. Gayunpaman, narating ni Sunshine ang rooftop at napagtanto na si Frankenstein ay hindi ordinaryong tao, at gumaganap lamang bilang isa. Gayun din, napagtanto ni Frankenstein na si Sunshine ay isang noble na pinuno ng angkan dahil sa kanyang pagkakaroon ng nag-iisang sandata. Nakilala ni Takyu si Sunshine noon pa man, at hiniling ni Takyu kay Sunshine na protektahan si Shinwo gaya ng pagligtas niya sa kanya sa eskinita dati. Iniwan ni Frankenstein si Takyu, inutusan siyang humingi ng tawad kay Shinwo pagkatapos nilang linisin ang silid ng interogasyon. Bumalik sa silid ng interogasyon, nilabanan ni Kranz ang kontrol ng isip na inilunsad ni Ray at sinubukan siyang atakihin. Pinipigilan ni Ray ang kanyang pag-atake ng mag-isa at pinasabog siya sa pader. Nagpadala si Kranz na maraming pag-atake kay Ray, na pinalihis ito gamit ang kanyang harang. Desperado, inutusan ni Kranz si Tao na ubusin ang tableta kaya obligado si Tao, at tumungo sa Kranz laban sa mga protesta ni Manabo. Itinaas siya ni Kranz sa leeg at hiniling na magmadali, ngunit nawalan siya ng depensa nang tumalon si Tao mula sa kanyang pagkakahawak at ginulat siya ng isang taser. Galit sa kanyang pagkakanulo, si Kranz ay sumusugod upang sitaw. Gayunpaman, panoralisa ni Ray si Kranz gamit ang kanyang kapangyarihan na nagpapahintulot kay Tao na makatakas. Nang marinig ang mga pakiusap ni Manabo, tumungo si Ray patungo kay Manabo na nagpapaalala sa kanya na paprotektahan niya sila dahil magkaibigan sila. Pagkatapos ay pumasok si Ray sa beast mode na nagpapahintulot sa kanya na manipulahin ang dugo. Kinikilala ni Rigor ang kakayahang ito na mapuno ng dugo na nagpapamangha sa kanya sa sobrang lakas ni Ray. Nakita ni Ray na angkop na lipulin si Kranz sa pamamagitan ng sarili niyang dugo na dumanak mula sa labanan. Dahil hindi makayanan, nabura si Kranz sa pagwawakas ng laban minsan at para sa lahat. Kinabukasan sa mansyon ni Frankenstein, nagising si Takyu mula sa kanyang kawalan ng malay, at nakita niya si M21 na nakabenda sa tabi niya. Sa isa pang silid, napansin ni Frankenstein na umuubo ng dugo si Ray dahil sa pagod mula sa nakaraang labanan. Bago niya matulungan si Ray, sinabihan siya ni Ray na huwag mag-alala tungkol sa kanya at dapat talaga siyang mahihis sa pagiging makasarili, at sirain ang kanyang selyo ng walang pahintulot. Naalala ang pagsira sa kanyang selyo, humingi ng paumanhin si Frankenstein kay Ray dahil nasil niya ang kapangyarihan niya dati, at hindi niya dapat gamitin ang kanyang sealed powers ng walang pahintulot ni Ray. Naghanda si Frankenstein na tanggapin ang anumang parusa mula kay Ray, na nagulat nang ibinaba ni Ray ang lahat ng parusa dahil nagtitiwala siya na matalino si Frankenstein sa kanyang mga desisyon, at hindi susuwayin si Ray nang hindi makatwiran. Dahil sa gutom, sina Ray at Frankenstein ay pumunta sa hapagkainan kung saan si Tao ay humanga sa husay ni Sunshine sa pagluluto, ngunit mas namangha sa signature Roman dish ni Frankenstein. Sa balkonahe ng mansyon, pinagsisisihan ni M21 ang hindi pagpasok sa kanyang kapwa na bigong mga eksperimento, at sinimulang sisihin ang kanyang kabiguan sa kanyang kahinaan. Gayunpaman, ipinaalam ni Ray kay M21 na siya ay may higit na potensyal at nagpapatuloy upang ipakita sa kanya ang kanyang makapangyarihang anyo. Dahil sa kanyang sariling mga kapangyarihan, si M21 ay nangakong lalakas. Sa isa pang silid, nagpasya sina Tao at Takyu na magtatago mula sa Unyon sa pamamagitan ng pag-hack sa kanilang server, at paglilista sa kanilang sarili bilang mga nasawi. Nag-aalala tungkol sa kanyang kapatid na babae, nakuha ni Takyu ang pagkabigla sa kanyang buhay pagkatapos ipaalam sa kanya ni Tao na wala talaga siyang kapatid, at ang kanyang mga alaala ay gawa-gawa ng Unyon. Sa pakiramdam na parang pabigat kay Frankenstein, nagpasya si Tao na umalis kasama si Takyu kinabukasan. Sa kanilang pag-alis, ipinaalam din ni Tao kay M21 na sinubukan niyang kunin ang impormasyon tungkol sa iba pang mga nabigong eksperimento, ngunit nasira na ang lahat ng mga record. Si M21, sa pakiramdam na patuloy silang matutunton ng Unyon, ay nakiusap kay Frankenstein na ipahiram sa kanila ang isang lugar sa mansyon.
Sa pagsang-ayon ni Ray, hinayaan ni Frankenstein sina Takyu at Tao na manatili din sa mansion, na ginagawa itong apartment kaysa sa isang mansyon. Kinabukasan, nagpa siya sina Shinuo at Manabo na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral pagkatapos ng mahabang pahinga at natagpuan ang kanilang mga sarili sa mas malaking kawan ng mga babae, dahil ang gwapong trio ng dalawang bagong nakatalagang gwardya na binubuo ni Tao at Takyu kasama si M21 ay nagpapabighani sa lahat ng mga babae. Higit pa rito, ang lahat ng mga babae ay kinikilig kapag ang Riz Lord na si Ray mismo ang gumawa ng kanyang entrance na nagiging sanhi ng pagka-depress ni Shinuo dahil wala siyang swerte sa pagkakaroon ng jowa. Sa panahon ng pahinga ng tanghalian, dahil malungkot si Shinuo tungkol sa kanyang hindi patas na buhay na walang mga babae, si Manabo ay humingi ng tulong kay Ray dahil siya ang pinakagwapo sa paaralan. Isang salita lang ni Ray, ay nagiging dahilan na para mawalan ng malay ang lahat ng mga babae sa paligid niya, na nag-backfire dahil lalo pang naiinis at desperado si Shinuo. Para matulungan ang mahirap na sitwasyon ni Shinuo, tinanong ni Manabo kung sinong babae ang crush niya, at sa kasamaang palad ay si Sunshine pala ito, ang nag-iisang babae na kasing ganda at walang emosyon gaya ni Ray. Habang may hawak na mahirap na sitwasyon, tinipon ni Manabo sina Takyu, Tao, M21, at Ray sa isang lugar na liblib para humingi ng tulong sa buhay pag-ibig ni Shinuo. Nakiusap si Manabo sa kanila na tulungan si Shinuo dahil lahat sila ay nagkaroon ng malaking tagumpay sa mga babae, at inihayag niya na si Shinuo ay dumiretso para sa magandang babae na si Sunshine. Alam na ang pagkuha ni Shinuo kay Sunshine ay diretso sa Mission Impossible. Sina Tao, Takyu, at M21 ay nagsisikap na magdahilan sa kanilang sarili, ngunit napilitan silang tumulong dahil hiniling sa kanila ni Ray na tulungan siya. Pagkatapos ng maraming pagsubok, hindi na nakipagtulungan si Shinuo kina Tao, Takyu, at M21 at nagpa siya na bisitahin si Frankenstein sa silid ng headmaster. Tinanong ni Shinuo si Frankenstein kung nagkaroon siya ng mga problema sa mga babae, at sa sorpresa ni Shinuo, sumagot si Frankenstein ng oo. Habang nagsisimulang magkwento si Frankenstein, mabilis na napagtanto ni Shinuo na may problema nga si Frankenstein sa mga babae, ngunit may problema ito sa pag-alis ng mga babaeng humahabol sa kanya sa bawat oras dahil siya ay kasing gwapo ni Piolo Pascual. Sa kaunting mga tao na humingi ng tulong, nagpa siya si Shinuo na makipagkita kay Rigor dahil siya lang ang palaging nakakasama kay Sunshine. Dahil si Rigor at Sunshine ay nasa formal na termino, hindi matutulungan ni Rigor si Shinuo, na walang silbi ang pag-follow up ni M21 kay Rigor dahil hindi siya nakakatulong. Mabilis na nagkaroon ng pagtatalo sina Rigor at M21 tulad ng dati at bilang resulta, nagpa siya si Rigor na huwag tulungan si Shinuo. Bago umalis si Rigor, nagpakita si Ray sa likod ni Rigor at inutusan siyang tulungan si Shinuo. Pagkaraan ng ilang sandali sa silid-aklatan, tinulungan ni Rigor Tao, Takyu, at M21 si Shinuo na magsulat ng isang liham ng pag-ibig, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan dahil si Shinuo ay hindi makapagsulat ng isang liham ng hindi masyadong formal or masyadong kakaiba. Naiinis na itinapon ni Shinuo ang papel na sinusulatan, at itinapon ito na nagkataong lumapag malapit sa sapatos ni Ray. Sa pagtatangkang mapabilib si Sunshine, gumawa si Shinuo ng plano para mapabilib si Sunshine sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng kanyang husay sa basketball. Para matulungan si Shinuo na maging cold sina Tao, Takyu, M21, at Rigor ay sumang-ayon na maglaro na parang mga baguhan at hayaan si Shinuo na maghari sa basketball. Sa pagsisimula ng laro sa basketball, nagkataon na napunta kay Ray ang bola, at dahil may malakas na aura si Ray na nagmumula sa kanya, walang nang ahas na lumapit. Dahil si Ray, na walang alam sa mga panuntunan sa basketball, ay nagsimulang matawagan ng Travelling, at napilitan siyang ibigay ang posesyon ng bola dahil sa panuntunan sa Travelling. Nagsimula muli ang laro, at ang bola ay nagkataon na naman na nakadirekta kay Ray, na sa pagkakataong ito ay magiliw na umiwas sa bola at hinayaan itong mapasakamay ng kalabang koponan. Si Rigor, na ngayon ay hawak na ang bola, ay naging makasarili habang hindi sinusunod ang plano at nakipagtunggali kay M21. Si M21 at Rigor ay nagsimulang maglaro laban sa isa't isa, habang sinusubukan nilang malampasan ang isa't isa sa pamamagitan ng pagkuha ng higit pang mga hoop kaysa sa isa. Pagkaraan ng ilang sandali, ang bola ay nakadirekta patungo kay Ray, at siya ay nakuha muli ang bola. Upang tulungan si Shinuo, ipinasa ni Ray ang bola kay Shinuo ng buong bilis, at pinadaan niya ang bola kay M21 upang makontrol ni Shinuo ang bola.
Sa tanging pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili na cool sa mga babae na naruroon sa court, tumalon si Shinu para ay slam dunk ang bola, ngunit ang kanyang nag-iisang pagkakataon ay sinira ni Takyo, na nakakalimutan din ang kanyang motibasyon at nagpapatuloy na agawin ang bola at umiskor ng basket sa kanyang sarili, na naging dahilan upang mahulog ang mga babae sa kanya sa halip. Walang pag-asa, si Shino at Manabo ay nakaupo sa labas sa isang bench kung saan nagpasya si Shino na huminto sa paghabol kay Sunshine, dahil pakiramdam niya ay walang nararamdaman si Sunshine para sa kanya. Maya-maya, lumapit sa kanila sina Sunshine at Rigor mula sa likuran kung saan isiniwalat ni Sunshine ang love letter na itinapon ni Shino noon. Si Shino, na parang nahihiya, ay nagtanong kung nabasa niya ang love letter. Si Sunshine, pagkatapos makumpirma na nabasa niya ang liham, ay sinabi kay Shinwoo na maging totoo sa kanyang sarili dahil siya ay kaakit-akit kapag siya ay mas totoo sa kanyang sarili at sa iba. Dahil papunta sila sa bahay ni Frankenstein, iniabot ni Sunshine sa kanya ang bag ni Shinwoo na nakangiti sa unang pagkakataon, habang magkasama silang lahat patungo sa mansion ni Frankenstein. Pagkarating sa mansyon, nakita ni Manabo at Shinwoo ang lahat na formal na nakaupo habang naghihintay sa kanilang dalawa na dumating. Sa pagdating, ipinahayag ni Frankenstein na buburahin ni Ray ang kanilang mga alaala sa kanila dahil alam nila kung sino ang mga nobles at mga superhuman. Nababalisa sina Manabo at Shinwoo habang tumututol sila, ngunit sa wakas ay sumang-ayon sila pagkatapos ihayag ni Frankenstein na ang muling pagbabago ng kanilang mga alaala ay kinakailangan para sa kanilang sariling kaligtasan dahil ang lihim ng mga nobles at mga superhuman ay mananatiling lihim. Si Ray, na tinitiyak kina Manabo at Shinwoo na hindi mawawala ang kanilang mga damdamin at relasyon sa kanila, at muling isinulat ang kanilang mga alaala sa pamamagitan ng pagpapalimot sa kanila na sila ay mga nobles at mga superhuman. Kinabukasan, si Gehotel, ang noble na pinuno ng angkan ng Lander clan, ay bumisita sa akademya. Nadarama ng lahat ng mga nobles sa akademya ang presensya ni Gehotel, at sina Rigor at Sunshine ay lumuhad sa harap niya, habang binabati siya bilang si Rigor ay kabilang sa angkan ng Lander. Kinwestiyon ni Gehotel ang mga tungkulin ni Rigor dahil tila nag-aaksaya siya ng kanyang oras sa pakikisalamuha sa mga modified na tao. Bago pa makasagot si Rigor, naputol ang kanilang pag-uusap ng si Frankenstein, na may kasaysayan kasama si Gehotel, ay binati siya sa gate at iniimbitahan siya sa kanyang mansyon. Samantala, sa bansa ng mga nobles na tinatawag na Luconia, ang kasalukuyang Lord of the Nobles, si Raquel, ay nagdaos ng isang pagpupulong upang ipaalam sa iba pang pinuno ng noble clan ang tungkol sa pag-alis ni Gehotel sa Japan. Ipinunto ng ilang nobles na sina Rigor at Sunshine, na inatas ang kumuha ng mga caskets, ay natahimik ng ilang sandali. Ito ay humantong sa kanila upang maniwala na sila ay sadyang tumahimik dahil sila ay posibleng nakikipagsabuatan sa mga nobles. Si Ray, na pinaniniwalaan ng marami ay isang traidor mula noong ipinagkanulo niya ang dating Panginoon, na siya ring kasalukuyang ama ni Lord Raquel. Matapos ang pagpupulong, naniniwala si Carlo na ang mga haka-haka tungkol kay Rigor at Sunshine ay labis na mapangahas, samantalang bukas pa rin si Raymond sa posibilidad ng pagtataksil. Si Robert, ang nakababatang kapatid ni Raymond, ay narinig ang pangalan ni Sunshine sa pag-uusap at nakipag-usap. Si Raymond, bilang kasalukuyang pinuno ng angkan ng Curse, ay nagpapaalala sa kanyang kapatid ng kanyang mababang katayuan at ipinagpatuloy na huwag pansinin siya. Samantala, sa Frankenstein's mansion, nakilala ni Gehotel si Ray at ibinunyag na dahil ang eternal sleep ay kasing kahulugan ng kasawian, marami ang naniniwalang si Ray ay isang taksil sa pag-akay sa dating Panginoon sa kanyang kasawian, kahit na siya ay nasa isang walang hanggang pagtulog. Dahil marami pang ibang pinuno ng noble clan ang pumasok sa walang hanggang pagtulog kasama ang nakaraang Panginoon, napakalaki ng agwat sa pagitan ng mga nakaraang noble at ng kasalukuyang mga nobles. Dahil ang mga puwang ay napuno ng pagiging desperado, na umalis sa Luconia, ang bansang hindi masyadong mahina upang mabawi ang nawalang lakas nito. Inaanyayahan ni Gehotel si Ray na bumalik sa Luconia, bilang ipinangako niyang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan kung handa siyang sundan siya sa Luconia. Aking malapit sa mga tao, nagpasya si Ray na magtagal sa kanyang paaralan ng kaunti at sinabihan si Gehotel na maghintay ng ilang sandali. Samantala, ipinaliwanag ni Rigor at Sunshine ang lahat tungkol sa mga pinuno ng clan at nobles kina M21 Tao, at Takyu dahil sila ay mga superhuman at walang alam tungkol sa mga nobles. Inihayag ni Sunshine na siya ang pinuno ng Layard clan.
Higit pa rito, isiniwalat ni Rigor na si Gehotel ang ama ng kanyang lolo, na nakikita ng magkatulad na patch ng itim na buhok sa pagitan ng kanilang puting buhok. Samantala, sa mansyon ni Frankenstein, dahil mananatili si Ray ng kaunti, nagpa siya si Gehotel na manatili sa mansyon ni Frankenstein. Sa halip na pasalamatan si Frankenstein para sa kanyang mabuting pakikitungo, tuwirang sinabi ni Gehotel kay Frankenstein na hindi siya nagtitiwala sa kanya dahil si Frankenstein ay isang noble na assassin 820 na taon na ang nakalilipas, at nasangkot siya sa pagpaslang sa daan-daang nobles. Naalala ang kanyang nakaraan, na flashback ni Frankenstein ang kanyang mga paraan ng pagpaslang sa mga 820 taon na ang nakakaraan. Dahil ang mga tao ay minamaliit ng mga nobles, si Frankenstein ay madalas na pumaslang sa pagtatangkang iparamdam sa mga nobles ang parehong paraan ng mga tao, kaya nakuha niya ang titulong Noble Hunter. Kasunod ng mga pangyayari noong 820 taon na ang nakararaan, upang maalis ang umuusbong na Noble Hunter, inatasan ng naunang Panginoon sina Gehotel at Raymond, ang pinuno ng Cursa clan noong panahong iyon, na hulihin si Frankenstein ng buhay. Matapos matanggap ang utos ng Panginoon sa isang tahimik na gabi, sina Gehotel at Raymond, kasama ang Order of the Knights na binubuo ng mga noble na ahente, ay pumasok sa tirahan ni Frankenstein. Si Frankenstein, na alam na nakompromiso ang kanyang pinagtataguan, ay nagsimulang tumakas ngunit hindi nagtagal, siya ay na-corner sa isang bangin na walang matatakbuhan. Inilabas ni Frankenstein ang kanyang kapangyarihan at agad na natamba ang hukbo ng mga lalaki. Nang matapos na si Frankenstein sa mga ahente, agad na sumunod sina Gehotel at Raymond at pinigilan si Frankenstein na makatakas. Si Frankenstein, na walang mod na makipagtulungan, ay agad na nagsimula ng isang away kay Raymond. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabihan ni Raymond si Gehotel na tumalikod habang ipinatawag niya ang Cardes, ang kanyang sandata, na isang supernatural na sandata na maaaring malayang ipatawag ng mga pinuno ng Noble Clan at ng Panginoon. Nang makitang inilabas ni Raymond ang kanyang sagradong sandata, tinawag ni Frankenstein ang mga ulap sa buong kalangitan na nagsimulang gumawa ng lilang kuryente. Ang lilang kuryente ay tumama sa kamay ni Frankenstein, at sa isang iglap ay tinawag ang kanyang maitim na sibat, ang kanyang sandata. Si Frankenstein, pagkatapos humarap sa mga espada ni Raymond, ay nagsimulang mawala ng kontrol sa kanyang katawan habang sinisimulan ng maitim na sibat na sirain ang kanyang kaluluwa. Si Gehotel, na naramdaman na lumala ang sitwasyon, ay nagpa siya na iwaksi ang kanyang karangalan habang siya ay sama-sama upang tulungan si Raymond, at naging 2 versus 1 ang labanan kay Frankenstein. Upang tapusin ang labanan, inilabas din ni Gehotel ang kanyang sandata, at lahat sila ay sabay-sabay na nagdulot ng isang malaking pagsabog. Habang naaalis ang usok dahil sa pagsabog, nawala na si Frankenstein na may mga bakas ng dugo na nagpapakita kung saan siya patungo. Si Frankenstein, na dumudugo mula sa kanyang tiyan, ay pumasok sa isang abandonado at tahimik na mansyon, sa paniniwalang walang sino man ang naruroon sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali, nagulat si Frankenstein nang makita ang isang misteryosong lalaki sa isang madilim na silid na patuloy na nakatingin sa labas ng bintana. Lingid sa kanyang kaalaman, si Ray pala iyon na magiging amo niya. Napagkakamalang isa pang katulong si Ray, naniniwala si Frankenstein na si Ray ay isang bagong mayordomo sa mansyon. Ipinaalam ni Gehotel at Raymond kay Ray ang kahilingan ng Panginoon na makita si Frankenstein. Opisyal na ginawang lingkod ni Ray si Frankenstein, na katakatakang tinalikuran ang mga pinuno ng Noble Clan. Samantala, nagpatuloy si Frankenstein ng matinding pagsasanay sa ilalim ng pangangasiwa ni Raymond. Ngunit si Gehotel ay nananatiling matatag na hulihin si Frankenstein dahil sa pagdungis sa pangalan ni Ray. Si Frankenstein, na masunurin kay Ray, ay tumungo upang salubungin ang Panginoon ngunit naramdaman niya ang pagkamuhi mula sa mga nobles, habang patungo siya sa silid ng trono. Inihayag ng Panginoon ang pag-isolate kay Ray at nagmungkahi ng isang kasunduan sa dugo kay Frankenstein upang madagdagan ang kanyang buhay. Si Frankenstein, na nag-aalanga na maglingkod sa nobles, ay naalala ang kalahating dekada nila ni Ray. Tinitingnan ng Panginoon si Ray bilang mahalaga para sa proteksyon ng nobles. Gayunpaman, kinukutya ni Frankenstein ang mga pananaw ng Panginoon, na nagmumungkahi na alisin ang sistema. Naintriga, iniwan ng Panginoon ang pangangalaga ni Ray at Frankenstein. Pagkatapos ng pulong, ang mga nobles ay nagchismis tungkol sa mungkahi ng Panginoon ng isang kasunduan sa dugo sa pagitan ni Ray at Frankenstein, at halatang galit si Yori.
Nang maglaon, habang nagsasagawa ng mga gawain, inanyayahan ni Frankenstein si Gehotel na makipag-spar. Nagalit sa pagtanggap ni Frankenstein kay Ray, nakipagduel sa kanya si Yori. Pinipigilan ni Frankenstein ang kanyang kapangyarihan, ngunit pinukaw siya ni Yori, na humahantong sa pagpapakita ni Frankenstein ng isang demonyong anyo. Dumating si Ray at ang Panginoon, at ginamit ni Ray ang kanilang dugo para maibalik sa katinoan si Frankenstein. Si Frankenstein, na nakabenda pabalik sa mansion ni Ray, ay nagpasya na bumuo ng isang kontrata ng dugo kay Ray. Parehong sumang-ayon sa kasunduan, at si Frankenstein ay sumumpa ng katapatan. Sa kasalukuyan, nagsisisi si Gehotel na pinayagan niya ang kontrata. Sinusubukan niyang kumbensihin si Frankenstein na ibalik si Ray sa lukon niya upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan, ngunit tumanggi si Frankenstein na itinatampok ang positibong pagbabago ni Ray. Napagtanto ni Gehotel na kontento na si Ray at umalis, at nakipagkita kay Rigor at Sunshine. Sa pagbabalik sa lukon niya, ipinaalam ni Gehotel kay Raquel na ang mga kaibigan ni Ray ay nagkamali ng iba para sa kanya. Nagdududa sa kanyang mga salita, sinubukan ni Raquel na basahin ang isip ni Gehotel, na humantong sa kanyang pagkakulong. Nag-aalok si Robert na kunin si Sunshine, at pinagkakatiwalaan siya ni Raquel sa gawain. Pagdating sa Japan, nagmamadali si Robert sa Sunshine's High School, lumukso sa pagitan ng mga gusali. Gumagamit siya ng mind control para i-clear ang sports field na inaalerto sina Sunshine, Rigor, at Ray sa presensya ng isang makapangyarihang noble. Nakaramdam din ng gulo, nagmadali sina Tao, Takyu at M21 sa rooftop, nakita si Robert na nang insulto sa kanila bilang mga tao. Hindi pinapansin ang pagtatanong ni Rigor, inilarawan ni Robert ang kanyang pagmamahal kay Sunshine, na inihayag ang isang nakaraang panukala. Marahas na inatake ni Robert si M21 hanggang sa makialam sina Rigor at Sunshine. Hiniling ni Sunshine na umalis si Robert, na nag-aatubili na sumang-ayon, bamulong ng banta kay Sunshine bago umalis. Kino-question ni Rigor ang bulong, ngunit bumagsak si M21 dahil sa mga pinsala, na nagudyok ng paunang gamot. Nagmamadaling ipinunta si M21 sa lugar ni Frankenstein, inilagay siya sa isang regenerating pod. Ipinaliwanag ni Rigor ang napakalaking lakas ni Robert bilang isang pureblood ng Cursa. Inihayag ni Rigor ang motibasyon ni Robert na ibalik si Sunshine sa lukon niya, na humahantong sa mga tanong tungkol sa isang nakaraang panukala. Ibinunyag ni Sunshine ang iminungkahi ni Robert ilang taon na ang nakalipas na nagresulta sa kanyang pagkakulong dahil sa pagngangalit pagkatapos ng pagtanggi. Humiling sina Tao at Takyu ng mga eksperimento mula kay Frankenstein para sa lakas. Sa gabi, tinawag ni Sunshine ang isang nag-aalalang si Rigor sa balkonahe, na ikinagulat niya sa isang nakakaaliw na kilos. Pinayuhan niya itong matulog, mag-isa sa labas mamaya para makipagkita kay Robert. Humingi si Frankenstein ng pahintulot ni Ray na makitungo kay Robert, na nakatanggap ng pag-aproba habang inaalis ni Ray ang selyo sa kanyang mga kapangyarihan. Samantala si Robert ay sabik na naghihintay kay Sunshine, ngunit muling nahaharap sa pagkabasted. Galit na galit, naghahanda siyang umatake nang makialam si Frankenstein. Isang matinding labanan ang naganap na inihayag ang nag-iisang sandata ni Robert, ang Grandia, na ikinagulat ni Sunshine. Tumiindi ang laban, at pinukaw ni Frankenstein si Robert na gamitin ang kanyang buong potensyal. Inihayag ni Robert ang utos ng Panginoon, na pinipilit si Sunshine na sumunod or harapin ang pagtataksil. Nakiusap si Rigor na samahan si Sunshine, ngunit tumanggi si Robert, na binanggit ang mga utos ng Panginoon. Dadalhin si Sunshine sa lukon niya, at tumawa si Robert, na inihayag ang malagim na sitwasyon ni Gehotel dahil sa kanyang kasinungalingan. Walang magawa, bumalik sina Frankenstein at Rigor sa mansyon, ipinaalam kay Ray ang tungkol kay Sunshine at Gehotel. Pagkatapos magpasya ni Ray na iligtas sila, naghanda na sina Frankenstein at Rigor para pumunta sa lukon niya. Samantala, sa palasyo ni Raquel, inaasahan niya ang araw na haharapin niya si Ray, na naghahanap ng paghihiganti para sa pagkasawi ng kanyang ama. Si Sunshine, na sinamahan ni Robert, ay pumasok sa silid ng trono para sa pagtatanong. Sa sandaling iyon, ibinunyag ni Raquel na si Gehotel ay nakakulong sa pamamagitan ng mga maling ulat. Sa paghahanap ng katotohanan, sinisiyasat ni Raquel si Sunshine tungkol sa pakikipagkita sa isang pinaghihinalaang noble, habang nakikisalamuha sa mga tao. Hindi makapagbigay ng malinaw na sagot, sinubukan ni Raquel na basahin ang nasa isip ni Sunshine, dahilan para mapasigaw si Sunshine sa sakit.
Ipinagtanggol ni Robert si Sunshine na inihayag na nakatagpo lamang sila ng mga modified na tao at isang malakas na blonde na tao. Kaya, inutusan ni Raquel ang pagkakulong kay Sunshine para sa pag-aatubili. Sina Ray, Rigor, at Frankenstein ay sumakay ng jet papuntang Luconia upang tulungan sina Sunshine at Gehotel. Tiniyak ni Frankenstein kay Rigor ang tungkol sa kahandaan ng modified na tao, at ibinagsak nila ang jet sa Luconia Sea, na nagpaplanong makarating sa Raquel's mansion. Natuklasan ng mga pinuno ng angkan ang pag-aresto kay Sunshine at Gehotel at nalaman nila ang pagbagsak ng jet. Iminumungkahi ni Raymond na ipadala ang Knights upang mag-imbestiga. Sa Luconia, sina Ray, Rigor, at Frankenstein ay pumasok sa isang forbidden forest mula sa kung saan malapit ang mansion ni Ray. Pagkatapos ng pag-crash landing, nakaramdam sila ng misteryosong aura at nakita nila ang nag-iisang sandata ng dating Panginoon, ang Ragnarok. Nagbabantay si Rigor habang nag-iimbestiga si Ray. Samantala, nag-disguise si Rigor na humarap sa kabalyero, ngunit siya ay pinagkanulo ng mahulog ang kanyang maskara. Gayunpaman, iniligtas siya ng modified na mga tao, na nagpapakitang sinundan nila siya ng palihim. Inamin ni Ray ang pananagutan sa sinapit ni na Sunshine at Gehotel. Nilinaw ni Ray na inakusahan siya ng pagkasawi ng nakaraang Panginoon, hindi pagiging isang noble, at si M21 ay nagtanong kay Ray sa kanyang noble status. Ipinaliwanag ni Frankenstein na si Ray ay walang cap-ars na kapangyarihan, na nagpapagulat kina Rigor at modified na mga tao. Sa kabila ng tsismis, sinusuportahan nila si Ray. Naalala ni Ray na hinulaan ng nakaraang Panginoon ang mga magiging kasama ni Ray. Tumungo si Ray sa santuwaryo upang makipagkita kay Raquel. Ipinaalam kay Raquel ang pagtataksil ni Rigor na nagpatibay sa kanyang paniniwala sa suporta ni Ray. Isinasaalang-alang niyang parusahan si Gehotel ng walang hanggang pagtulog, ngunit binigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. Naalala ni Raquel ang nakaraan niyang selos niya kay Ray na ipinahayag ni Raquel. Sa kasalukuyan, hinihingi niya ang katapatan ni Gehotel. Inamin ni Gehotel na nakilala si Ray sa Japan. Iniligtas siya ni Raquel ngunit inalis ang kanyang pamumuno, naghahanda para sa kanyang walang hanggang pagtulog. Inatasan ni Raquel sina Raymond at Carlo na hulihin ang grupo ni Ray, na sinisisi si Ray sa pagkasawi ng kanyang ama. Si Sunshine, na nalaman ang kapalaran ni Gehotel, ay lumabas sa kanyang selda bilang pagganti. Bumalik sa Ray, si Rigor kasama si M21, ay dumaan sa kagubatan ng Luconia patungo sa palasyo ng Panginoon. Kailangan nilang kumilos bilang decoy para kina Ray at Frankenstein para madali nilang marating ang palasyo. Habang tumatakbo sina Rigor at M21, nag-ambala sila ni Robert, na dumapo sa harapan nilang dalawa. Bumalik sa palasyo ng Panginoon, pumunta si Sunshine kay Gehotel, ngunit nag-ambala siya ni Rose, ang pinuno ng Alena clan, na hamarang sa kanya. Si Rose na nagpapaalala sa kanya na siya ay gumagawa ng pagtataksil, ay nag-utos sa kanya na bumalik sa kanyang selda, ngunit tumanggi si Sunshine na gawin iyon, at ilang sandali pa, isang labanan sa pagitan nila ang naganap. Samantala, matapos marinig ni Rigor na ang kanyang lolo na si Gehotel ay pinipilit na matulog ng walang hanggan, nagmamadali siyang iligtas si Gehotel. Tinitiyak sa kanya ni M21 na maaari niyang harapin si Robert ng mag-isa, at si Takyu na sumusunod sa kanila mula sa likuran ay tinitiyak din ni Rigor na kaya nilang harapin si Robert dahil mayroon silang tableta na ibinigay sa kanila ni Frankenstein. Nang walang pag-aaksaya ng segundo, nagmamadali si Rigor na iligtas sina Sunshine at Gehotel, samantalang si Robert ay naasar pagkatapos siyang masugatan, na humahantong sa kanya na mawala sa sarili at nagngangalit na ilabas ang kanyang lakas. Bumalik sa palasyo ng Panginoon, pinakawalan ni Sunshine ang kanyang nag-iisang sandata na Divine Side kung saan bilang tugon, ipinatawag ni Rose ang kanyang nag-iisang Divine Weapon, at pareho silang nakikibahagi sa isang matinding labanan. Mula sa malayo, napansin ni na Carlo at Raymond si Rigor na tumatakbo patungo sa palasyo ng Panginoon. Upang pigilan si Rigor, pinigilan ni Carlo si Raymond at nagpasya na susundan siya para pigilan si Rigor. Samantala, pabalik sa labanan sa pagitan ni Robert at ng modified na mga tao. Upang ang mga bala ni Takyu ay tumama kay Robert, sinabihan ni Tao si M21 na akitin si Robert palapit sa kanila. Si M21, bilang isang dalubhasa sa provocation, ay nag-udyok kay Robert na lumapit, na ginagawa ni Robert, at kalaunan ay nahulog sa isang bitag na itinakda ni Tao at Takyu para sa kanya.
Habang papalapit si Robert, nagsimulang maglabas ng mataas na boltahe na shocks ang mga bala ni Takyo na itinanim ni Tao sa mga bala ni Takyo, na ikinakuryente kay Robert, na naging dahilan para mas lalo siyang magngangalit. Nang makalaya si Robert mula sa bitag, ipinatawag ni Robert ang kanyang divine weapon, sa pagtatangkang tapusin ang mga modified na mga tao ng minsan at para sa lahat. Nasaksihan ng kadakilaan na kapangyarihan mula sa malayo, nagsimulang mag-alala si Frankenstein para sa mga modified na mga tao, at siya ay umalis na may pahintulot ng kanyang Panginoon na si Ray upang protektahan sila mula kay Robert. Samantala, naabutan ni Carlo si Rigor, at dahil sila ay nasa mabuting kalagayan, pinayuhan siya na umalis sa Luconia pansamantala. Sa pagtanggi na magpakita ng kaduwagan, tumayo si Rigor at sinabi kay Carlo na sasamahan niya si Gehotel anuman ang mangyari. Nang makita ang determinasyon ni Rigor, hinahamon ni Carlos si Rigor na lampasan siya habang sinasabi niya kay Rigor na kung masusugatan man niya siya ng kaunti, tutulungan niya siya sa pag-abot sa palasyo ng Panginoon. Hinahampas ni Carlos si Rigor, at iminumungkahi na muling isaalang-alang niya ang kanyang mga desisyon, gayunpaman, si Rigor ay tumatayo sa bawat oras, sinusubukang labanan parent si Carlo. Pagbalik sa labanan sa pagitan ni Robert at ng mga modified na mga tao, si Robert na ngayon gamit ang kanyang soul weapon na Grash, ay nagagawang baliktarin ang laban habang pinaglalaroan niya si M21 at nagagawang ilihis ang mga pag-atake ni Takyo at Tao. Pagkatapos paglaruan si M21, naghahanda si Robert na paglaruan sina Tao at Takyo, ngunit napatigil siya nang hinawakan ni M21 ang kanyang binti at tinawag siyang Peking Noble. Galit na galit, ilang sandali lang ang layo ni Robert para wakasan ang buhay ni M21, ngunit naantala siya ng kanyang kapatid na si Raymond na nagpakita at nagbabala kay Robert tungkol kay Frankenstein na nagpakita rin upang protektahan ang mga modified na mga tao. Ipinaalam sa kanila ni Frankenstein na si Raymond, ang dating pinuno ng Cursa, ay kapantay niya sa lakas. Napagtanto ito, nagpa siya si Raymond na seryosohin siya at ipatawag ang kanyang divine weapon. Gayun din, ipinatawag ni Frankenstein ang kanyang Dark Spear at nakipagsagupaan laban kay Raymond. Samantala, sa kabaong ng kanyang ama, inialay ni Raquel ang kanyang paggalang at pagyuko upang labanan si Ray ng walang humpay, dahil nagkamali ang kanyang ama na magtiwala sa kanya. Inutusan niya si Lucio na dalhin si Gehotel sa kanya at tinawagan si Rose sa pamamagitan ng telepathy. Bumalik sa larangan ng digmaan, ipinagtanggol ni Frankenstein ang kanyang sarili, habang si Raymond ay nagtutulak sa kanyang bilis. Pagkatapos ay gumawa si Raymond ng maraming duplicate at sumulong kay Frankenstein, ginamit ang kanyang sibat para putulin ang lahat ng duplicate pababa. Nang makita ang mga modified na mga tao na nag-cheer para kay Frankenstein, inihagis ni Robert ang isang slash patungo sa kanila. Pinigilan ni Frankenstein ang pag-atake ni Robert, para lang maalis ang bantay kay Raymond. Bilang isang taong may karangalan, sinaktan din ni Raymond ang kanyang sarili upang mapanatiling patas ang labanan sa pagitan nila ni Frankenstein. Samantala, bumagsak si Rigor mula sa pagdurugo, ngunit hinawakan siya ni Carlo, na nagpapaalala sa kanya na tuparin ang kanyang salita. Isang mahinang suntok ang ginawa ni Rigor sa katawan ni Carlo, na ipinagmamalaki ng kanyang paniniwala. Bumalik sa kanyang palasyo, hinatulan ni Raquel si Sunshine ng walang hanggang pagtulog, dahil pinrotektahan niya si Gehotel. Muling nakiusap si Gehotel sa pagiging inosente ni Ray at Sunshine, ngunit hindi siya narinig ni Raquel. Ipinaalala ni Gehotel kay Raquel na ang pagsentensya kay Ray ay imposible, dahil si Frankenstein, ang tanging makapangyarihang tao na kinikilala ng nakaraang Panginoon, ay nasa kanyang tabi sa larangan ng digmaan. Pinagod ni Frankenstein si Raymond at pagkatapos ay inatake siya. Nang makitang natalo ang kanyang kapatid, sinubukan ni Robert na ibigay ang kanyang divine weapon kay Raymond para maisama niya ang sarili niyang divine weapon dito, ngunit pinagalitan siya ni Raymond. Sa halip, sinabi niya na ang kanilang ama na si Rager, ay hinati ang kanyang sariling sandata at binigyan si Raymond at Robert ng bawat piraso, na labag sa mga tuntunin ng nobles. Ang pagdinig kay Robert na gustong pagsamahin ang mga piraso ng divine weapon, na epektibong binabawi ang hiling ng kanilang ama, ay nagpagalit kay Raymond kay Robert. Samantala, sa kanyang paghatol, patuloy na itinuturo ni Gehotel ang kawalan ng pangunawa ni Raquel tungkol sa nakaraan nina Frankenstein at Ray, dahil tinawag niya itong hindi karapat-dapat na maging Panginoon. Ipinaalam ni Gehotel sa kasalukuyang mga pinuno ng klan ang tunay na dahilan ng pagkamuhi ni Raquel kay Ray.
Lahat sila ay nabigla nang malaman mula kay Gehotel ang tungkol sa mungkahi ng nakaraang Panginoon na gawin si Rey na susunod na Panginoon, sa halip na si Raquel, na naging sanhi ng pagkamuhi ni Raquel kay Rey. Higit pa rito, itinuro ni Gehotel na hindi nagsikap si Raquel na malaman ang anumang dahilan ng pagtanggi ni Rey na maging susunod na Panginoon. Nataranta nang marinig niyang sinasambit niya ang Panginoon, magalang na hiniling ng ibang mga pinuno ng klan na tumahimik si Gehotel. Ipinatawag ni Raquel ang Ragnarok at nagtungo kay Gehotel upang ilagay siya sa walang hanggang pagtulog. Biglang, nang parusahan na ni Raquel sina Gehotel at Sunshine, nagpakita si Rey mula sa pangunahing pasukan upang iligtas sila sa kanilang mga parusa. Papalapit kay Raquel, si Rey ay pinigilan ni Kit, ang pinuno ng Rook Clan, habang ipinatawag niya ang kanyang divine weapon, na Garant. Ginagamit ni Kit ang pinakamalakas niyang pag-atake kay Rey, ngunit wala itong epekto sa kanya. Habang si Rey kaagad pagkatapos na malabanan ang kanyang mga pag-atake ay madaling binuhat siya at itinapon. Si Rose, ang pinuno ng Eleanor clan, ay mabilis na sumunod sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang divine weapon, ang Blood Witch, na nauwi rin sa walang silbi dahil madaling napalihis ni Rey ang lahat ng kanyang pag-atake. Upang protektahan ang Reyna mula sa mga pinalihis na projectiles, ginamit ni Lucio, pinuno ng Margot clan, ang kanyang divine weapon, Shield Orc, upang harangan ang mga papasok na pag-atake. Si Rose, na hindi kayang ipagtanggol ang sarili mula sa sarili niyang mga pag-atake, ay bumagsak sa lupa habang si Lucio ay pumalit sa kanya at ginagamit ang kanyang kapangyarihan sa ibabaw ni Rey upang lumiit hanggang sa mapisa si Rey. Pagod sa walang saysay na mga pagtatangka ng mga pinuno ng clan, ginagamit ni Rey ang kanyang kontrol sa isip para pilitin ang mga pinuno na bumagsak sa lupa. Dahil sa sobrang lakas ng mind control, si Sunshine, na nagulat nang makita ang isang tao maliban sa isang Panginoon na kumokontrol sa isipan ng mga pinuno ng clan, ay nagtanong tungkol sa tunay na kapangyarihan ni Rey. Ibinunyag ni Gehotel na si Rey ay isang noble na nangangahulugang mayroon siyang kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng mga Panginoon. Ang mga nobles na tulad niya ay hinirang upang protektahan at parusahan ang mga Panginoon. Nasaksihan na ang mga pinuno ng clan ay sumuko sa kontrol ng pag-iisip ni Rey, pumasok si Raquel sa labanan at ginamit ang kanyang divine weapon na Ragnarok, na lumikha ng isang whirlpool ng dugo na may napakalakas na aura. Naramdaman ang abnormal na malakas na aura ng sandata ng Panginoon mula kay Frankenstein at sa kanyang mga tauhan sa mga pinuno ng clan, lahat sila ay tumigil sa pakikipaglaban at nagmamadaling pumunta sa palasyo ng Panginoon. Bumalik sa palasyo, si Rey, bilang isang noble, ay nagawang pigilin ang malakas na pag-atake ni Raquel, at pinalipad niya ito sa bubong. Si Rey, nang maramdaman na hindi niya ginagamit ang kanyang buong potensyal, ay nagudyok sa kanya na gamitin ang Bloodfield, na isang pag-atake na tanging ang nobles at ang mga maharlikang Panginoon ang makakagawa. Naudyok sa paggamit ng Bloodfield, si Raquel ay nagpakawali, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan dahil muling pinawalang bisa ni Rey ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Walang pag-asa, bumagsak si Raquel sa lupa habang umiiyak siya kung paano siya natalo muli mula noong una ng pinili ng kanyang ama, ang dating Panginoon, si Rey sa halip na siya ang maging Panginoon. Nang makita si Raquel sa isang mahinang kalagayan, muling tumayo ang mga pinuno ng clan upang protektahan si Raquel at ang kanyang karangalan. Nang makita ang kanilang paninindigan na protektahan si Raquel, sinabi ni Rey sa kanila na walang silbi ang lahat dahil patuloy silang matatalo sa kanya, maliban na lang kung hindi ma-master ni Raquel ang Bloodfield. Hindi pinapansin ang mga salita ni Rey, lahat sila ay umaatake kay Rey, na nagpapatunay na totoo ang sinasabi ni Rey dahil muli silang pinabagsak ni Rey. Pagkaraan ng ilang sandali, nababagot mula sa laban, nagpasya si Rey na gamitin ang Bloodfield sa mga pinuno ng clan habang nagsisimula siyang mag-ipon ng dugo mula sa lupa, na nagiging sanhi ng pagiging madilim na pula ng hangin. Para protektahan ang mga pinuno ng clan, tumalon si Raquel sa harap nila at ginamit ang kanyang Bloodfield para ipawalang bisa ang Bloodfield ni Rey. Matapos magsagawa nito at gumamit ng Bloodfield, bumagsak sina Rey at Raquel dahil sa pagod. Upang iligtas si Rey mula sa paghampas sa sarili sa lupa, sinalo ni Frankenstein si Rey habang si Kit ay humawak sa babagsak na si Raquel. Kasama sina Frankenstein, Robert Raymond, at ang mga superhuman na nakikipaglaban sa labas ng palasyo, pumasok sila sa palasyo, at nasaksihan nilang lahat na ginagamit ni Rey ang kanyang kamay para ipatawag ang isa pang Ragnarok. Nagulat na makita ang dalawang Ragnarok na naruroon, ang iba pang Ragnarok ay nagsimulang kuminang, na naging dahilan upang si Raquel bilang Ragnarok ay bumangon at naisip ang natitirang pag-iisip ng nakaraang Panginoon.
Inihayag ng nakaraang Panginoon na kusang loob niyang pinili na wakasan ang sarili niyang buhay, sa pamamagitan ng pagpapatulog ng kanyang sarili sa walang hanggang pagtulog. Higit pa rito, idinagdag niya na upang umunlad, kailangan niyang ipagkatiwala sa hinaharap na henerasyon ang kinabukasan ng Luconia. Kaya, siya, kasama ang ilan sa mga nakatataas na pinuno ng klan, ay kusang loob na tinapos ang kanilang sariling buhay. Si Gehotel, na kabilang sa mga taong umunlad upang wakasan ang kanyang buhay sa tabi ng Panginoon, ay pinabalik ng nakaraang Panginoon upang bantayan ang susunod na henerasyon. Matapos malaman ang katotohanan kay Gehotel, nagtanong ang mga pinuno ng klan kung bakit hindi niya sinabi sa kanila ang totoo. Bilang tugon, isiniwalat ni Gehotel na nagpigil siya matapos makita kung paano ang mga batang kahalili ay biglang itinulak sa spotlight upang punan ang mga pwesto ng kanilang mga nauna. Dagdag pa, isiniwalat ni Gehotel na dahil nalilito ang bawat kahalili dahil sa biglaang paglilipat ng tungkulin, may sumamantala at nagkalat ng tsismis tungkol sa pagiging taksil ni Ray. Dahil sa kahihiyan na hindi matupad ang utos ng naunang Panginoon, hiniling ni Gehotel kay Raquel na parusahan siya dahil sa hindi niya kayang sabihin sa kanila ang totoo. Bago ipahayag ni Raquel ang kanyang parusa, itinapon ni Carlos si Rigor sa harap ni Gehotel sa kahilingan ni Rigor, habang hinihiling niya na parusahan din si Raquel, dahil kabilang siya sa klan ni Gehotel. Ang mga pinuno ng angkan, matapos makita ang potensyal ni Rigor, ay humiling kay Raquel na huwag siyang parusahan, dahil may potensyal siyang pamunuan ang Landegger clan. Sa darating na hinaharap, narinig ni Raquel ang mga iniisip ng mga pinuno ng angkan, pinalaya ni Raquel sina Gehotel at Sunshine habang niyayakap at pinasasalamatan si Gehotel sa palaging nasa tabi niya. Di nagtagal pagkatapos mawala ang natitira sa nakaraang Panginoon pagkatapos niyang humingi ng tawad kay Raquel sa hindi pagpapalam sa kanya ng kanyang kasawian. Dahil ang natitira ay nawala, ang dalawang Ragnarok ay nagsanib sa isa't isa, na bumubuo ng isang malakas na Ragnarok na ibinigay ni Ray kay Raquel, dahil ang Ragnarok ay ginawa para sa mga noble na Panginoon. Kinabukasan, pagkatapos gumaling ang mga superhuman, si Frankenstein ay nakakuha ng pahintulot mula kay Raquel na dalhin sina Rigor at Sunshine pabalik sa Japan kasama nila. Samantala, si Ray, sa labas ng palasyo ng Panginoon, ay nakipagkita kay Raquel na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang ama. Si Ray, na may magagandang alaala kasama ang kanyang ama, ay nagsabi sa kanya na ang kanyang ama ay palaging ipinagmamalaki sa kanya, na nagpapagalak kay Rose habang siya ay tumatawa sa kaligayahan. Pagkaraan ng ilang sandali, si Ray kasama sina Frankenstein, Rigor, Sunshine, at ang mga superhuman ay umalis sa Luconia upang bumalik sa Japan. Pagdating sa Japan, bumalik sa normal ang routine ng lahat habang nakikipagkita sa kanilang lahat sina Shinwo at Manabo, na nagpaparamdam sa kanila kung gaano kaganda ang naging buhay nila sa Japan kasama ang mga tao.